Kabanata 1041. Jody, ito ay maaaring gumana sa ibang tao, ngunit gagawin mo lang tanga ang sarili mo sa paggawa nito kay Luis. Napatingin si Zyla kay Riley at nagpatuloy. Hindi ko matanggap nang malaman kong engaged na si Luis sa kanya. 6 na taon. Sa loob ng 6 na taon, sinusubukan kong makuha ang puso niya, pero hindi pa rin ako pinili niya sa huli. Kailangan kong malaman kung bakit. Kailangan kong malaman kung bakit mas pipiliin niya siya kaysa sa akin. Tumingin si Riley kay Zyla. Binigyan siya ni Zyla ng isang ngiti at sinabing, hindi sumama ang loob ko nang matalo kay Riley. Galing kayo sa magandang pamilya. You're destined to have everything you want the moment you are born, and you don't even need to work hard for it, hysterical na sigaw ni Jody. Pero iba ako. Kung gusto ko ng isang bagay, kailangan kong magtrabaho para dito. Hindi naman siguro ako inferior sa inyo na mayamang babae, pero bakit kailangang maging mahirap sa akin ang mundo? Pagtingin kay Jody, na umiiyak at humihikbi ng husto, may sumagi sa mga mata ni Riley, at sinabi niyang, maaari ba itong pareho sa ibinibigay sa iyo ng iyong mga magulang at kung ano ang nakukuha mo para sa iyong sarili? Kung alam ko lang kung paano humingi ng kung ano-ano, mas mabuti pang manatili na lang ako sa bahay at maging rich lady sa bahay kaysa pumunta ako dito at pintasan mo. Kung isasantabi ang ating pagkakakilanlan, pareho lang tayo. Hindi ako tinulungan ng pamilya ko, gayon din si Luis noong nag-a-apply ako sa Music Academy. Akala mo hindi ka hamak sa amin, pero paano ka nakakasigurado na hindi kami kasing sipag mo? Kung gusto mo ng isang bagay, kailangan mong pagsikapan ito. Ito ay pareho para sa lahat. Bakit kailangang makipagkompromiso ang mga taong namumuhay ng may pribilehiyo at mayaman dahil mahirap ang iyong buhay? Walang sino man sa mundong ito ang namumuhay ng madali. Sa palagay mo ba ang mga tagapaglinis, delivery men, at construction worker ay nabubuhay ng magaan? Naririnig mo ba sila na nagrereklamo tungkol sa anumang bagay? Biglang tumigil sa pag-iyak si Jody. Tumingin si Riley sa kabilang panig at idinagdag, kaya bakit mo iniisip na ang mga taong ipinanganak sa isang mayamang pamilya ay hindi magsusumikap kaysa sa iyo? Umihip ang hangin sa mga sanga, at ilang talulot ng bulaklak ang nalaglag sa damuhan. Matapos ang mahabang sandali ng katahimikan, biglang tumawa ng malamig na tawa si Jody, ha? Huwag mo akong patawanin, pakiusap. Kahit na gaano ako nagsumikap, hindi ko pa rin makuha yung gusto ko, so what makes you think you can convince me that you have worked hard in just a few words? Nang may sasabihin pa sana si Riley, sumabad si Zyla at sarkastikong sinabi, you tried your best to squeeze yourself into high society. Ibinento mo ang katawan mo at ginamit mo ang lahat para makakuha ng lalaki, pero alam mo ba kung bakit ka nabigo sa huli? Iyan ay dahil ang mataas na lipunan ay hindi nagkukulang sa matatalinong babae tulad mo. Kailangan mo ng higit pa kaysa sa magandang mukha. Ang utak ay isang magandang bagay, at iminumungkahi kung gamitin mo ito kung minsan. Namula at asul ang mukha ni Jody sa kahihiyan matapos siyang ipahiya ni Zyla. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zyla nang sabihin niya, kung nagsumikap ka at naging isang tunay na ballerina o pianist, tiyak na makakamit mo ang higit pa kaysa sa mayroon ka ngayon. Nanginginig ang katawan ni Jody, at mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Lumapit si Zyla sa kanya at idinagdag, naalala ko na malaki ang pag-asa sa iyo ng Music Academy, pero ikaw ang nagpabeya sa kanila. Hindi ba handang mamuhunan ang mga mayayaman na iyon sa pangarap mong sayaw? Pero ikaw, binalik mo ba ang pabor? Nadapa si Jody. Bumigay ang kanyang mga paa, at nahulog siya sa sahig. Napatingin sa kanya si Zyla na wala ng emosyon ang mukha. Ikaw ang naglagay ng sarili mo sa sitwasyon mo ngayon, at ang lakas ng loob mong sabihin na pinaghirapan mo ang pangarap mo. Huwag mo akong patawanin, please. Nagpa siya kang magpahinga sa iyong mga tagumpay, at gusto mo pa ring makakuha ng pagkilala mula sa mga tao. Sa tingin mo ba lahat ay bulag? Pagkatapos noon, sinulyapan niya ang ilang babaeng instructor. Maling team ang pinili ninyo, pinatay niyo ang maling tao, at tumanggi kayong gamitin ang inyong utak para isipin ang sitwasyon. Sa tingin niyo kinakatawan niyo ba ang hustisya? Hindi, mga tanga lang kayo. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng mga taong walang utak. Ang ilang babaeng instructor ay nagsiksikan. Nakaramdam sila ng kahihiyan at pagkapahiya ng sabay. Kabanata 1042. Alam nilang naninindigan sila para sa maling tao, at nakaramdam sila ng sobrang kahihiyan na manatili pa dito. Iiwan na sana nila si Jody at tatakbo, tinawag sila ni Zyla. Sandali lang.
Masyado kayong aggressive kanina nung pinapunan niyo siya. Ano ngayon? Ganoon ba kahirap para sa inyo na ibuka ang inyong bibig at humingi ng tawad sa kanya? Nang makitang tumanggi silang humingi ng tawad sa kanya, sinabi ni Riley, kalimutan mo na iyon. Hindi ko kailangan ng sorry nila. Iyan ang iyong negosyo. Mali ang ginawa nila, kaya kailangan nilang humingi ng tawad. Kung hindi man lang sila makahingi ng tawad sa kanilang nagawang mali, maaaring hindi sila karapat-dapat na maging isang instructor. Kung ganoon, iminumungkahi ko na mag-impake sila ng kanilang mga gamit at umuwi dahil makakaapekto lamang sila sa mga estudyante. Kahit gaano pa kabigat ang loob ng babaeng instructor na iyon, wala silang nagawa kundi humingi ng tawad kay Riley sa ilalim ng pang-aapi ni Zyla. Tinanggap ni Riley ang kanilang paghingi ng tawad. Naglabas ng lipstick si Zyla at near-fresh ang makeup sa screen ng phone. Pagod na akong magsalita ng matagal. Tapos na ako, kaya alis na ako. Isinara ni Zyla ang takip ng kanyang lipstick at tumalikod. Tinabig ni Riley si Jody at humabol. Teka, kahit narinig ni Zyla na tinatawag siya ni Riley, hindi siya tumigil, ni hindi siya lumingon. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Hindi ko ito ginawa para sa iyo. Sinundan siya ni Riley at nakasimangot. Bakit mo ako tinulungan noon? Huminto siya saglit bago idinagdag, sa anumang kaso, kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyo. Hindi man niya gusto si Zyla, nakatulong sa kanya ang huli. Masama ang pakiramdam niya kung hindi siya magpasalamat. Tumigil si Zyla sa kanyang paglalakad, lumingon, ngumiti kay Riley, at sinabing, gusto mo talagang magpasalamat sa akin. Naguguluhang tumingin sa kanya si Riley. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba at makahulugang sinabi, kung gusto mong pasalamatan ako, bakit hindi mo ibigay sa akin si Luis? Natigilan si Riley. Nang sa wakas ay natauhan na siya, lumaban siya. Tao siya, at hindi ko siya kayang ibigay na parang item. At saka, kasal na kami, at dapat mong subukang huwag siyang bawiin. Humalaklak si Zyla at sinabing, sinong nagsabi sa'yong babalikan ko siya? Sa tingin mo ba si Luis Lucas lang ang lalaki sa mundong ito? Siya ang pinakakuripot at pinakamatigas na lalaki na nakilala ko, at sapat na ako sa kanya. Hindi ko ibibigay ang buong kagubatan ko dahil sa isang baluktot na puno. Nagulat si Riley. Saglit niyang naisip na may multo o kung ano man ang nagmamay-ari kay Zyla. Hindi ba't siya ay naging impyerno na bawiin si Luis nang bumalik siya mula sa ibang bansa? Paano siya sumuko ng ganoon kaga? Nagring ang phone ni Zyla, at kinuha niya ito. Sorry, darling. Isang bagay ang dumating, at kailangan kong alisin ito. Pupuntahan kita agad. Sige, sige. Ibibili kita ng hapunan para makabawi sa iyo, okay. Napagdesisyonan na iyon. Ibinabanan niya ang tawag at ibinalik ang phone niya sa bag niya. Ilang daang dolyar ang halaga ng aking appointment. Aalis na ako. Umalis si Zyla nang hindi lumingon. Iniwan si Riley na nakapirming naninigas na may nakaukit na ekspresyon sa mukha. Hindi pa rin siya nakakabalik sa kanyang katinoan kahit wala na si Zyla. Biglang lumabas si Luis at sinabing, naniniwala ka na ngayon na walang namamagitan sa amin. Natigilan si Riley. Lumingon siya para tingnan si Luis, na nakasandal sa dingding, at nagtanong, siya, tinawag ba niya ang ibang lalaki ng Oni? Mabilis ba siyang nakaget over sa'yo? Walang magawang umiling si Luis. Gusto mo bang ipaglaban kanya para sa akin? Nakapout na sagot ni Riley, syempre. Ayoko. Huminto ito sa harapan niya at kinurot ang pisngi niya. Walang makakaalis sa akin sa iyo, Riley. Napayuko si Riley. Hiniling mo ba sa kanya na pumunta at tulungan ako? Umirap si Luis at sumagot, hindi mo kayang harapin si Jody ng mag-isa, kaya sa kanya lang ako humingi ng tulong. Kilalang kilala niya si Jody, kaya mas malaki ang tsansa mong manalo kapag nasa tabi mo siya. Natigilan si Riley. Inangat niya ang kanyang ulo para tingnan siya at nagtanong, so matagal mo nang alam ang lahat tungkol kay Jody. Kabanata 1043. Nagtaas ng kilay si Luis. Siyempre, ginagawa ko. Marami na akong nakitang babae, kaya sa tingin mo kaya niya akong lokohin sa mga petty tricks na iyon. Walang sinabi si Riley. Noong una, inakala niyang walang lalaki ang makakapag-iba ng batch sa ibang ordinaryong babae. Pinag-cruise niya ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at hindi makapaniwalang nagtanong, kung gayon, bakit ka naging hanggal na lalaki noong nangyari kay Willow? Saglit na natigilan si Luis nang sabihin ni Riley ang insidente 3 taon na ang nakakaraan. Napaluha at napatawa siya habang sinasabing, hindi ko man lang nagustuhan si Willow, di ba?
Noong sinabi ng nanay ko na pinsan ko siya dahil sa isang ebidensya, naniwala ba ako? Natigilan si Riley. Mukhang tama si Luis, hindi pa niya inamin na pinsan niya si Willow. Bigla siyang may naalala at lumapit sa kanya. Kung gayon, ako ba ay isang skimang na babae sa iyo? Ikaw, napakross arms si Luis sa dibdib at tumawa. Kung ikaw ay itinuturing na isang mapanlinlang na babae sa iyong katalinuhan, natatakot ako na walang mga mapanlinlang na babae sa mundong ito. Ano, paano mo nagawa ito? Galit na sigaw ni Riley. Hinawakan siya ni Luis sa kanyang mga bisig, at lumawak ang kanyang ngiti. Nagsasabi lang ako ng totoo. Pero ito ang dahilan kung bakit kita nagustuhan. Simple ka, cute, at madaling mabuli. Pinasabog ni Riley ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamao, at pinigilan siya ni Luis sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga kamay at pagsakir sa kanya ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Siyempre, walang makakabuli sa'yo maliban sa akin. Riley rolled her eyes at him and said, sinabi mo yan kasi hindi mo kayang ibuli si Zyla diba? Ipinatong ni Luis ang kanyang baba sa tuktok ng kanyang ulo at sinabing, bakit kailangan mong magselos sa kanya? Napakaraming rason ba ang kailangan ng lalaki kapag pinili niya ang babaeng gusto niya? Marahil para sa ibang mga lalaki, ang pagpili ng isang perpekto at walang kamali-mali na asawa upang gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay ng may paggalang ay ang tamang pagpipilian, ngunit hindi niya ito kailangan. Siya ay pinalaki sa isang magandang kapaligiran, kaya na-expose siya sa napakaraming magagandang babae. Ang dahilan kung bakit niya pinili si Riley kaysa kay Zyla ay hindi dahil masama si Zyla. Sobrang dami na kasi niyang nakitang pagkakahawig kay Zyla. Sila ay humantong sa parehong buhay at malupit sa kanilang sarili. Kapag magkasama sila, mas magkaibigan sila kaysa magkasintahan. Sa kanyang memorya, si Riley ay kasing husay niya. Kung nakatagpo siya ng mas maaga, baka hindi niya ito pinakasalan. Gayunpaman, ang katotohanan ay na kahit na hindi pa siya nakipag-ugnayan kay Riley, narinig niya ito ng maraming beses mula sa ibang mga tao at interesado sa kanya. Siya ay namangha at humanga sa kanya nang makita niya ito sa entablado sa Baseburg High, ngunit hindi niya akalain na siya ang babaeng makakasama niya sa buong buhay niya. Gayunpaman, hindi mahuhulaan ang tadhana. Nang makita niya si Riley, hindi na siya ang perpektong Riley na dati. Kahit na siya ay may kapintasan, siya ay prangka at simple kahit ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya. Ito ay isang bagay na hindi niya mahanap sa ibang mga babae na nagmula sa parehong background. Bilang sila, sa makatuwid, pinili niya si Riley sa huli. Makalipas ang ilang araw, nang makilala ni Riley si Maisie sa isang coffee shop, ikinwento niya ang lahat ng nangyari sa akademya. Habang hinahalo ni Maisie ang kanyang kape, inangat niya ang kanyang ulo at nagtanong, so, pumasok si Zyla at iniligtas ka sa iyong suliranin. Sabi ng pinsan mo, hindi ko kayang mag-isa si Jody, nakapout na sabi ni Riley. Napangiti si Maisie, well, hindi naman nagkakamali ang pinsan ko. Isinantabi mo yung Jody na yan, ikaw lang ang mabubuli ng ganyan sa academy. Ibinaba ni Riley ang kanyang ulo para humigop sa kanyang kape. Mukha siyang mahina at walang magawa ngunit tumanggi siyang aminin ito. Hindi ko hahayaang ibuli ako ng ibang tao sa susunod. Kung darating sila para maghanap ulit ng gulo, lalaban ako. Gusto kong malaman nila na ako, si Riley Hill, ay hindi pushover. Confident na sabi ni Riley. Ipinatong ni Maisie ang kanyang kamay sa kanyang noo at sinabing, hindi na yata sila darating para maghanap pa ng gulo sa oras na ito. Sa totoo lang, napakadaling kontrahin ang mga ito. Kung mapatunayan mo ang kahalagahan ng departamento ng orkestra sa lahat, hindi mo ba mapipigilan ang kanilang mga bibig? Kabanata 1044. Natigilan si Riley. Ilang sandali pa ay ibinaba niya ang kanyang ulo at bumantong hininga. Yun ang inaalala ko. Bagamat itinampok sa trailer ng musika ang departamento ng orkestra, nag-aalala ako na hindi ito tatanggapin ng mga manunood. Paano kung ginulo ko ito? Hindi ba nakakahiya? Tumingin sa kanya si Maisie at sinabing, bueno, tapos na ang tapos na. Ibinaba niya ang tasa at kinuha ang kanyang pitaka. Tara na, pumunta saan? Tanong ni Riley. Binayaran ni Maisie ang bill sa cashier at sumagot, ipapakita ko sa iyo ang magandang lugar. Nagmamadaling kinuha ni Riley ang lahat ng gamit niya at sinundan si Maisie. Ipinarada ni Maisie ang kanyang sasakyan sa labas ng tarangkahan ng bayan ng Liberian. Napatingin si Riley sa gate sa bintana. Natigilan siya at nagtanong, bayan ng Lebanon. Bumaba ng sasakyan si Maisie. Maraming mga bisita ang abala dito at doon sa bayan ng Liberian, at ito ay napakasigla.
Si Riley naman ay naglalakad sa tabi niya. Nang makita niyang nakabili si Maisie ng 2 tiket, nilinggan niya ito. Anong ginagawa natin dito sa isang tourist spot? Hindi mo ba kailangan magtrabaho? Siyempre, kailangan ko, sabi ni Maisie habang naglalagay ng tiket sa kanyang kamay. Hindi ka ba nag-aalala na hindi matanggap ng audience mo ang orchestra? Well, pwede tayong magkaroon ng live orchestra performance dito para subukan ang panlasa nila. May ilang mag-aaral na nagtatanghal sa kalye. Ito ay hindi isang bihirang tanawin sa isang lugar ng turista tulad nito, at si Riley ay hinayla si Maisie. Z, hindi mo hinihiling sa akin na. Tumawa si Maisie, sigurado akong kaya mo, pero, hindi natin sila kilala. Hindi naman nila ako papahiramin ng mga instruments nila diba? Tanong ni Riley, nilinggan siya ni Maisie. Sa mundong ito, hindi pera ang solusyon sa bawat problema, ngunit minsan, kaya nitong lutisin ang ilan sa ating mga problema. Pagkatapos, nakita ni Riley si Maisie na naglalakad papunta sa grupo ng mga estudyante, at natigilan siya. Si Maisie ay namumuhay ng matipid, kaya kailan pa siya naging napakagastos. Pagkatapos makipagkasundo sa kanila, umikot si Maisie at kumaway kay Riley. Walang ibang choice si Riley kundi ang maglakad papunta sa kanila. Ang mga estudyante ay tagahanga ng orkestra. Nang mabalitaan nila kay Maisie na orchestra ang major ni Riley, mabilis silang nag-warm up sa kanya. Lahat sila ay may parehong libangan, at hindi nagtagal ay naging kaibigan sila ni Riley. Sila ay isang grupo ng mga tao na mahilig magtanghal sa kalye at mag-promote ng orkestra. Gayunpaman, ang mga tao ay hindi masyadong interesado sa orkestra sa halos lahat ng oras. Kahit na magtanghal sila sa isang buong araw, maaari silang kumita ng humigit kumulang $50 sa isang peak season, ngunit sa low season, kapag mas kaunti ang mga turista, maaari lamang silang kumita ng 10 o higit pang dolyar. Hindi lamang iyon, ngunit karamihan sa mga turista ay tumitingin lamang sa kanila o kumukuha ng mga larawan. Hindi sila interesado sa orkestra. Mariing idiniin ni Riley ang kanyang labi. Ang pangkalahatang estilo ng orkestra ay iba sa modernong mainstream na musika. Napakaliit ng audience nito, at kung hindi sila magdadagdag ng twist sa kanilang performance, walang gustong manood nito. Ipinatong niya ang kanyang baba sa kanyang kamay at napaisip. Maya-maya, nagdala si Maisie ng grupo ng mga tao. Lahat sila ay may hawak na mga instrumentong pangmusika at mga bag. Natigilan si Riley. Z, bakit mo? Bakit gumastos ka na naman? Tumingin sa kanya si Maisie at sinabing, inimbitahan ko sila para tulungan kayo. Dito ang magiging stage mo. Habang si Riley ay hindi pa rin makaalis sa kanyang pagkagulat, inilapag ng grupo ng mga tao ang kanilang mga instrumentong pangmusika. Sa pagtingin, sa tumpok ng mga modernong instrumento sa harap niya, hindi nagtagal ay nagkaroon ng ideya si Riley. Paano kung pagsamahin ko ang kontemporaryong pop music sa classical na musika? Kapag nagbanggaan ang dalawang magkaibang elemento, sigurado akong magbibigay ito ng bago sa mga manunood. Pagkatapos noon, mas naging confident si Riley. Lumingon siya para tingnan ang grupo ng mga estudyante sa likod niya at sinabing, mag-aayos ulit ako ng 3 piraso, kaya halika at tulungan mo ako. Nagkatinginan ang grupo ng mga estudyante at tumango. Nang hiram ng laptop si Riley at nagsimulang mag-ayos ng score on the spot. Gumawa siya ng 2 kopya ng score, isa para sa mga estudyante at isa para sa 3 music hero. Laging nagpe-perform ang 3 music hero. Mga bar. Mahilig sila sa musika, at ang musikang iniangkop ni Riley ay pop music lang na may klasikal na estilo, kaya hindi ito naging issue para sa kanila. Kabanata 1045. Maraming dumadaan at turista ang nagtipon sa labas ng patio. Pagkatapos ng lahat, ang kombinasyon ng moderno at ang mga klasikong instrumentong pangmusika ay medyo nakakaakit. Nagsimula ang kantang Dance of the Dark sa kombinasyon ng bass at electrophonic organ. Sa gitna ng awit, ang alpa, flauta, at mga tambol ay sumama, na pumukaw sa mga kaluluwa ng mga tao sa paligid pati na rin ang nakakagulat sa kanila. Tapos, nag-iba ulit yung kanta. Naging Lighthouse at Love Under the Sky. Ang una ay tinugtog ng flauta at gitara, habang ang huli ay isang halo-halong arrangement na tinutugtog gamit ang violin. Ito ay hindi tunog out of place sa lahat. Parami ng parami ang mga turistang nagkukumpulan sa kanilang paligid. Live na ina-upload ni Maisie ang kanilang performance.
Sa una, mayroon lamang 100 o higit pang mga manunood, ngunit parami ng parami ang mga manunood na sumali sa live session habang lumilipas ang panahon. Hindi nagtagal, humigit kumulang 100,000 manunood ang nanonood ng kanilang pagganap online. Gusto ko ang orihinal na kanta. Hashtag The clash between contemporary pop and classical music. Gusto ko ito. Hashtag napakaganda ng babaeng tumutugtog ng alpa. Hashtag ako lang ba o ang babaeng tumutugtog ng alpa ay mukhang isang instructor mula sa departamento ng orkestra sa Royal Academy of Music. Hashtag aaral ako ngayon kung paano tumugtog ng alpa. Paborito ko ang mga klasikong instrumentong pangmusika. Hashtag isa bang itong advertisement? Hashtag sa tingin ko ito ay mas katulad ng isang pangpromosyon na video. Ang kombinasyon ng moderno at klasikong musika ay mahusay. Hashtag nang matapos ang kanilang pagtatanghal, nagpaalam si Riley sa kanila bago bumalik si Maisie. Paano ito? Ibinigay ni Maisie ang kanyang telepono kay Riley at sinabing, tingnan mo ito sa iyong sarili. Nagmamadaling kinuha ni Riley ang phone niya at laking gulat niya. Napakaraming manunood. Hindi napigilan ni Maisie ang sarili kundi tumawa. Ngayon alam mo na kung ano ang aasahan. Siguraduhin hindi mo guguluhin ang trailer mamaya. Tuwang-tuwa si Riley kaya niyakap niya si Maisie. Maraming salamat, Zay. Samantala, sa Royal Academy of Music, nagtitimpla si Luis ng kape sa kanyang opisina nang makatanggap siya ng mensahe sa kanyang telepono. Kinuha niya ang phone niya at natigilan nang makita ang message. Ipinadala ni Maisie sa kanya ang recording ng performance ni Riley sa kalye. Pinanood niya ang video at nagpakawala ng tawa bago i-save ang recording sa kanyang telepono. Kinawian ni Riley si Maisie pagkatapos niyang ihatid sa academy. Pagkatapos noon, masaya siyang pumasok sa campus. Nang umaakyat siya sa hagdan, nabangga niya si Jody at natigilan. Noong una, gusto niyang magpanggap na hindi siya nakikita. Gayunpaman, hinawakan ni Jody ang kanyang braso at sumirit kung kailan lumampas siya sa kanya. Ngayong pinagmukha ninyo akong tanga ni Zyla. Masaya ka na ba ngayon? Isang ngisi ang pinakawalan ni Riley at hinayla ang braso niya mula sa pagkakahawak ni Jody. Miss Shorts, mangyaring maging makatwiran. Hindi kami ang nagpamukha sa'yo na tanga. Hindi mo ba mahanap ang dahilan sa sarili mo kung bakit pinili ka ni Zyla na ilantad? Tiningnan siya ni Jody nang walang ekspresyon at sinabing, nahirapan akong bumalik sa akademya. Binilisan ko lang ang daan ko. Wala naman akong ginawang masama. Lumapit siya kay Riley at idinagdag, alam ko na ang mga taong tulad mo na ipinanganak na may pilak na kutsara sa iyong bibig ay minamaliit ang isang tulad ko. Gusto ko lang makibagay sa lipunan. Ano ba ang nagawa kong mali? Pero dahil sa inyo ni Zyla lahat ng tao ay nakatutok sa akin ngayon. Napatingin si Riley kay Jody, na nagngangalit ang mga ngipin sa sobrang inis. Ang kanyang mukha ay lumubog, at siya ay nagtanong, so sa tingin mo ay mahina? Walang sinabi si Jody. Nagpatuloy si Riley sa matinding boses. Huwag palaging isipin na ikaw ang biktima at ang ibang tao ang nagtutulak sa iyo sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ikaw ang may gustong saktan ako noong una pero sa halip ay si Zyla ang tumambad. Kung sa tingin mo ikaw ay mali, paano ako? Kung ano ang magagawa mo, hindi namin magagawa. Hindi mo ba naisip na medyo double standard ka? Pagtalikod pa lang niya at handang umalis, bigla siyang hinawakan ni Jody, ayaw siyang pakawalan. Nagalit si Riley at sumigaw, anong problema mo? Pusta tayo kung ganoon. Pastahan tayo, kung saang panig tatayo ang publiko. Naniniwala ka ba na ang mga tao ay laging may simpatiya sa akin dahil ako ang mahina? Kabanata 1046. Ngumisi si Jody. Hindi naintindihan ni Riley ang ibig sabihin ni Jody, at bigla siyang bumitaw at napaatras. Naiba ang ekspresyon ni Riley sa gulat. Nang gusto niyang abutin at sunggaban ay nahulog na si Jody sa hagdanan. Natigilan si Riley, at ang eksena sa kanyang harapan ay agad na nagpaalala sa kanya ng eksena nang siya ay na-frame bilang ang taong nagtulak kay Naomi pababa ng hagdanan. Ilang estudyanteng papaakyat sa hagdanan ang nakakita kay Jody na nahulog sa hagdan, at tinakpan nila ang kanilang mga bibig at napasigaw sa takot. Pagkatapos ay itinaas nila ang kanilang mga ulo at nakita na nakasabit ang kamay ni Riley sa hangin. Ipinadala si Jody sa ospital. Sinabi ng mga estudyanteng nakasaksi sa nangyari na nakita nila si Riley sa eksena at nakaunat ang braso nito sa sandaling iyon. Ang punong guro at ilang mga direktor ng paaralan ay napatingin kay Riley, na nakaupo sa opisina para sa pagtatanong.
Pagdating ni Luis, sinundan siya ni Charles. Tinanong niya ang principal tungkol sa pangyayari at ang principal ay nag-aalangan na tumingin kay Riley. Agad na bineto ni Luis ang kanilang hinala. Hindi ito gagawin ni Riley. Ang sitwasyon ay maislan at mahirap para sa punong guro. Sabi ng mga estudyante, nandoon si Riley sa eksena nang mahulog si Jody sa hagdan. Silang dalawa lang ang naruroon noon, at hindi gagawin iyon ni Jody nang walang dahilan. Kumunat ang noo ni Luis, at ang kanyang ekspresyon ay naging mahigpit at malamig kaagad. Saglit na nag-isip si Charles at sinabi sa principal, hindi ko akalain na magagawa rin ni Riley ang ganoong bagay. Dahil 2 tao lamang ang naruroon nang mangyari ang insidente, tiyak na mayroong hindi pagkakaunawaan. Kaya hintayin natin na magising si Jody at tanungin siya ng side of the story. Tumango ang principal. Oo, iyon lang ang paraan. Pumasok si Luis sa opisina, lumuhad sa harap ni Riley, at inilagay ang palad sa likod ng kamay nito. Naniniwala ako sa iyo. Dahan-daang nakabawi si Riley mula sa ulirat, ngunit tila hindi na siya tuluyang nakabalik sa kanyang katinoan. Inangat niya ang ulo niya at tinitigan siya. Niyakap siya ni Luis, niyakap siya, at marahan siyang inaliw. Ayos lang, naniniwala ako na inosente ka, at papatunayan kong inosente ka sa iba. Ibinaon ni Riley ang kanyang mga pisngi sa kanyang mga balikat at leeg. Luis, natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi sila maniwala na inosente ako. Hinaplos ni Luis ang kanyang buhok, at isang bakas ng nakamamatay na lamig ang bumungad sa kanyang mga mata na nanlilisik sa ibang lugar. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako sa tabi mo. Sa ospital. Kinabukasan na nang magising si Jody sa hospital bed. Naroon ang principal at ilang direktor para bisitahin siya. Nandoon din si Charles sa ward. Tinanong niya si Jody kung ano ang nangyari kahapon, at mahinang nagpaliwanag si Jody, "It's not Miss Hill's fault but mine instead." Hindi ko dapat sinabi ang mga sinabi ko at nagpabalisa sa kanya. Nagkatinginan ang principal at ang mga direktor nang may pagkadismaya nang marinig ang paliwanag. Pinaikit ni Charles ang kanyang mga mata at walang sinabi. Sabi ng isa sa mga direktor sa principal, si Riley ang asawa ni Luis. I think mas mabuting pag-usapan muna ito ni Luis. Kumakalat ngayon sa mga estudyante natin na si Riley daw ang nagtulak kay Jody pababa ng hagdan. Hindi ba iisipin ng mga estudyante na ang ating instructor ay makakalusot sa pagpatay dahil sa kanyang relasyon sa iba kung wala tayong gagawin? Kumunat ang noo ng principal at tila iniisip ang tanong ng direktor. Pagkatapos ay sinabi niya pagkaraan ng mahabang panahon, pagkatapos ay pag-uusapan natin si Luis tungkol sa pansamantalang pagsususpine kay Riley. Isang pahiwatig ng sobrang lamig ang bumungad sa pagbaba ng tingin ni Jody nang marinig ito. Sinabi ko na ang opinyon ng publiko sa kalaunan ay nasa tabi ko. Lahat ay makikisimpatya sa mga nagpapakita ng kahinaan at kahinaan. Hanggat si Riley ay ipinako sa krus bilang mamamatay tao sa pangyayaring ito, hindi na ako kailangang pag-usapan pa ng iba sa akademya sa hinaharap. Bumalik si Charles sa akademya at ikinwento ang lahat kay Luis. Umupo si Luis sa couch habang naka-interlock ang mga daliri at nakalagay ang 2 kamay sa hita. Kinagat niya ang kanyang mga bagang at nagtatampo niyang itinaas ang kanyang ulo. Sa tingin ko, pinakamabuting ibigay ito sa pulisya para sa karagdagang investigasyon. Tumingin sa kanya si Charles at huminto saglit. Plano mong ipasa ang bagay sa pulisya para sa investigasyon. Kalmadong paliwanag ni Luis, inosente si Riley. She'd never push Jody down the stairs, at wala rin siyang dahilan para yusigan si Jody. Pero dahil gusto ni Jody na patunayan na si Riley ang taong nanakit sa kanya ng husto, ibibigay namin ito sa pulis at hayaan silang harapin ang bagay na ito. Kabanata 1047. Naisip din ni Charles na may katuturan ang iminungkahi ni Luis. Ang malinis na kamay ay hindi kailangang hugasan. Ibigay ang bagay na ito sa pulisya at hayaan silang tingnan at lutisin ang kaso ang pinakamagandang bagay na magagawa natin ngayon. Sa gabi, nakaupo si Riley sa kama habang nakayuko ang kanyang mga tuhod, ayaw kumain ng kahit ano para sa hapunan. Naghanda si Luis ng hapunan, itinulak ang pinto ng kwarto, naglakad sa gilid ng kama, at binuhat siya. Ipinulupot ni Riley ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at mahinang sinabi, wala akong ganang kumain. Dinala siya nito sa dining table. Kahit wala kang gana, at least kumain ka. Ayokong magutom ka sa kalagitnaan ng gabi. Inirapan siya ni Riley. Tatanggalin na ba ako? Pinunasan ni Luis ang tuktok ng ulo niya at yumuko para halikan siya sa noo. Hindi, naibigay ko na ang usapin sa pulis para sa karagdagang investigasyon. Nagulat si Riley.
Ibinigay mo sa pulis, kinuha ni Luis ang isang mangkok ng sopas at inilagay ito sa kanyang harapan. Ang mga natuklasan sa investigasyon ng pulisya ay palaging magiging pinakakapanipaniwalang ebidensya. Isara natin ang mga bibig ng lahat ng mga taong iyon hanggat mapatunayan ng pulisya ang iyong inosente. Nakagat ni Riley ang kanyang labi at ibinaba ang kanyang ulo. Masyado ba akong mahina? Hinaplos ni Luis ang pisngi niya. Hindi ka mahina, ngunit sa halip ay napakalakas. Huwag mo akong pagtawanan. Inilayo ni Riley ang kanyang mukha at nakangusong sinabing, lagi kong hindi alam kung ano ang gagawin kapag nakatagpo ako ng mga ganitong bagay. Kung pwede lang maging katulad ni Z. Tumawa si Luis, lumingon sa kanya, at direktang tumingin sa kanya. Hindi na kailangan para sa iyo na gumawa ng masyadong mahusay. Mas gugustuhin kong magtago ka sa likod ko habang buhay. Inalis ni Riley ang kanyang kamay at seryosong sinabing, hindi ako pwedeng maging pushover sa lahat ng oras. Gusto kong pumunta at makita si Jody bukas. Hindi maaaring manalo si Luis laban sa kanya sa argumento, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang magkompromiso. Kinabukasan, pumunta si Riley sa ospital. Napangisi si Jody nang makita siya sa ward. Nabalitaan ko na nasuspine ka. Walang sinabi si Riley. Napasan daw si Jody sa ulo ng kama, at sumili sa kanyang mga mata ang isang kislap ng pagmamalaki. Sinabi ko sa iyo kanina na lahat ng tao ay nakikiramay sa mahihina. Ako ang biktima ng insidenteng ito, at ikaw, Riley Hill, ang may kasalanan sa mata ng publiko. Sinamon siya ng tingin ni Riley. So, satisfied ka na ba ngayon? Paano ako makontento sa ganito lang? Ngumisi si Jody, nasuspine ka lang. Kung hindi dahil kay Luis, matagal ka nang natanggal sa academy. Napayuko si Riley. May maitutulong ba sa iyo na itaboy mo ako sa academy? May maidudulot ba ito sa akin? Nakangiting sabi ni Jody, as long as I get to chase you, the eyesore of my life, out of the academy, it'll do me all kind of good. Not to mention that I'll make you suffer by making you into public enemy number 1. Ngumiti si Riley at tumingin sa kanya. I'm sorry, pero natatakot ako na baka mabaigo kita. Bahagyang natigilan si Jody. Nakita na lamang niya si Luis na sumulpat sa pintuan. Malamig niyang ipinakita sa kanya ang voice recording na mayroon siya sa kanyang cellphone at hindi niya maiwasang manginig mula ulo hanggang paa. Ikaw, tumayo si Riley habang nakaakbay ang kanyang mga braso at ngumuso. Anong klaseng double standard yan? Okay ka lang na e-frame mo ako, pero hindi ko rin magawa sa'yo. Jody Smalls, hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, ikaw ang nagdala ng lahat ng ito sa iyong sarili. Nararapat sa iyo iyan, at huwag mong gawing tanga ang publiko. Palaging may dapat kasuklaman kahit kanino. Lumabas si Riley sa ward, nag-isip ng kung ano, at huminto sa pinto ng ilang segundo ngunit hindi lumingon. By the way, ipinasa na namin sa pulis ang usaping ito. Kaya good luck, Miss Victim. Unti-unting namutla ang mukha ni Jody, at naghe-hysterical siyang sumigaw habang nabasag at winasiwas ang lahat ng bote ng gamot sa mesa. Isinumite ni Luis ang recording sa pulisya, kasama ang diagnosis ni Jody. Pagkatapos ng pagsisiyasat, ang mga pinsalang naitala sa diagnosis ay hindi makumpirma na sanhi ng pagtulak pababa ng hagdan dahil magkakaroon ng kaunting pagkakaiba sa kalubhaan ng mga pinsala. Kabanata 1048. Hiniling ng pulisya sa prinsipal na mamagitan sa isyo, at naglabas ng opisyal na pahayag ang prinsipal sa campus pagkatapos malaman ang katotohanan. Noong araw ding iyon, matapos ma-upload ang recording sa website ng paaralan, nagulat ang mga instructor at estudyante ng akademya sa balita. Matapos ma-ospital si Jody ng ilang araw at bumalik sa akademya, nalinas na ang kanyang mesa, at makikita ang isang sulat ng dismissal na naiwan dito. Tinuro siya ng ilang babaeng instructor at paminsan-minsan ay sinusulyapan siya. Lagi kong iniisip na napakabait niya. Hindi ko ine-expect na ganoon pala siya kaskimang na tao. Nakakahiya na palagi kong iniisip na parang nakakaawa siya at nagpakita ng labis na suporta sa kanya bago ito. She really deserved this. I heard na she was already a scheming person noong nag-aaral pa siya sa academy. Hindi katakataka na hindi siya nagustuhan ni Mr. Lucas noon. Nang marinig ni Jody ang mga usapan na pabalik-balik sa kanyang likuran, namumula ang kanyang kutis habang hindi sinasadyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang imahe na aking nilikha at pinananatili sa loob ng maraming taon ay ganap na natanggal. After so many years, I finally got to return to the academy, but everything has been ruined now all because of Zyla and Riley.
Dinampot ni Jody ang mga gamit sa mesa at lumabas ng opisina na may dalang curtain sa kanyang mga bisig, habang ang mga estudyanteng minsang kinagiliwan niya ay pumikit. Itinapon ni Jody ang curtain sa basurahan sa ibaba. Hinding-hindi ko hahayaang lumipas ito. Kinuha niya ang kanyang telepono, nag-dial ng numero, at agrabyado niyang sinabi pagkatapos na makonekta ang tawag, "Mr. Hathaway, ako si Jody. Naisip ko na ito, pumayag akong maging lover mo." Ngumuso ang kabilang partido habang dahan-daang nagsasali ng alak sa wine glass na nasa kamay niya. "Akala ko noon ayaw mo akong maging lover. Maaari ko bang malaman kung bakit mabilis na nagbago ang isip mo?" Mariin na ikinuyom ni Jody ang kanyang mga kamao. "Di naman sa ayaw kong maging lover niya. Gusto ko lang na mataas ang tingin niya sa akin at mag-iwan ng magandang impresyon." Sino si Yorick Hathaway? Anak siya ng isang tycoon sa Yar Amor, na higit na nakahihigit sa mga lalaking iyon na nagawa kong lapitan sa ngayon. Hindi siya kasal at wala ring opisyal na kasintahan. 12-dosenang manliligaw lang ang mayroon siya sa buong mundo. Palagi siyang may kasamang ibang tao sa tuwing naglalakbay siya sa isang bansa. Hindi siya naging mademo kapag may kasama siyang babae. Bukod doon, hindi siya kailanman nagpakita sa sinuman sa kanyang mga manliligaw ng anumang tunay na damdamin o binigyan sila ng opisyal na titulo. Alam kong hindi mabilang na mga babae ang dapat gustong lumapit sa kanya dahil sa kanyang katayuan at pagkakakilanlan. Kung hindi ako nagkunwaring tinanggihan siya noong una at naglalaro ng husto para mapuko ang interes niya sa akin, imposibleng makuha ko ang kanyang contact information. Ngunit kung mapalapit ako kay Yorick, o maging ang tanging lover niya, sina Riley at Zyla, o maging ang buong akademya, sino sila sa akin? Nakagat niya ng bahagya ang kanyang labi. Gagampanan ko ang aking tungkulin bilang isang manliligaw sa kapayapaan, at hindi ako makikipagkompetensya sa iba para sa anumang bagay. Naka-loudspeaker ang cellphone sa desktop, at hindi alam ang pagkakakilanlan ng tumatawag. Bahagyang inalag ni Yorick ang baso ng alak sa kanyang kamay, tumawa, at ang kanyang mga mata ay hindi man lang natinag. Pag-iisipan ko, tinapos ni Yorick ang tawag nang hindi hinintay na magsalita si Jody, inangat ang ulo, at ininom ang alak sa baso. Naglakad ang bodyguard sa gilid niya at ibinaba ang ulo. "Sir, nandito na po si Mr. Knowles." Nang matapos magsalita ang bodyguard, nakita ni Yorick ang isang figure na lumitaw sa pintuan. Pagkatapos ay inilagay niya ang baso sa mesa, pinag-cross ang kanyang mga paa, at binago ang kanyang posture. "Mr. Knowles, mukhang libre ka ngayon ha." Pumunta si Tristan sa couch at umupo mag-isa. Hindi rin siya nagpatalo tungkol sa mga palumpong. "Nasaan si Knowles?" Pinunasan ni Yorick ang kanyang baba gamit ang kanyang mga daliri at pinaikit ang kanyang mga mata. "Bakit ka naniniwala na mayroon akong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng batang tagapagmana ng Knowles?" Napangisi si Tristan. "Basta alam ko." Nagsali ng alak si Yorick sa baso ng walang pagmamadali. "May utang na loob sa akin ngayon ang mga Knowles." Sumandal si Tristan sa likod ng sopa, ibinaba ang tingin, at ngumiti. Sa katunayan, maraming salamat sa pagprotekta sa tagapagmana ng Knowles sa hinaharap. Kabanata 1049. Ibinaba ni Yorick ang bote ng alak, itinabi ito, at itinaas ang tingin. "Interesado ako sa iyong proyekto sa ibang bansa sa Slakova." Tumigil sandali si Tristan at sumimangot. "Interesado ka ba sa proyektong iyon?" Bahagyang sumandal si Yorick. "Iyan ang baybayin ng Persian Gulf. Nag-uugnay ito sa marine traffic sa pagitan ng Yar Amur at Slakova. Mayroon kang lubos na matalas na pag-iintindi sa kinabukasan, alam na dapat mong paunlarin ang trapiko sa dagat. Kaya, syempre, interesado ako sa proyektong ito na lubhang kumikita." Napangiti si Tristan. "Mr. Hathaway, lagi na lang daw mapili ang taste mo pagdating sa project investment. Hindi ko talaga inasahan na ang aking proyekto ay makakakuha ng iyong pansin." Inilagay ni Yorick ang kanyang mga braso sa likod ng sopa. "Hindi kita papasukan ng walang kabuluhan. Mag-i-invest ako ng bilyong libra sa iyong proyekto." Gumalaw ang mga mata ni Tristan habang nagmumuni-muni. Ang proyekto ay talagang pumukaw sa interes ni Yorick at ginawa siyang gumastos ng ganoong halaga. Ito ay nagpapakita na ang baybayin ng Persian Gulf ay talagang may magagandang pag-asa. Isang pagkakataon na mamuhunan sa proyekto kapalit ng kinaroroonan ni Knowles. Ito ba ay isang kawalan sa akin sa isang kahulugan ng negosyo? Napangiti si Yorick. Ang proyekto ay tatagal ng 5 taon, at maraming pagkatubig ang kailangan kapag ang lahat ay on the go. Not to mention the incident that involved the Knowles a while back.
I don't think you can guarantee that there will not be any financial crisis after what happened. Tama ba ako? Kumunat ang noo ni Tristan. Tama naman talaga ang sinabi niya. Dahil sa mga pagbabago sa loob ng Knowles, ang pagkatubig na naipon ng proyekto para sa mga susunod na yugto ay hindi sapat upang maprotektahan ang kumpanya mula sa anumang krisis sa pananalapi. Napakasakit ng ulo ko sa nakalipas na 2 buwan dahil mismo sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, nagsimula na ang proyekto, at pinirmahan ko na ang kontrata sa Eastwood Enterprise. Ngayong balak ni Yorick na kunin ang proyekto, ito talaga ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari. Dahan-daang tumayo si Tristan. Ipapadala ko na ang kontrata bukas, kaya pakisamahan na rin ang bata dito. Tumangala si Yorick sa kanya at kumunat ang noo. Maaaring kailanganin mong palakasin ang iyong sarili para dito. Nagulat si Tristan at napatitig sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tumayo din si Yorick. Ihahatid na kita para puntahan siya ngayon. Malalaman mo na. Mabagal na nagmaneho ang kotse patungo sa township ng Brandscape at nakarating sa sanatorium sa bayan. Pumasok si Tristan sa sanatorium kasama si Yorick at ilang bodyguard. Lumabas ang director ng premises para batiin sila ng personal at ngumiti. Ginoo, Hathaway, ano ang utang natin sa karangalan? Tanong ni Yorick, nasaan ang bata na ipinadala dito ilang buwan na ang nakalipas? Agad na sumagot ang direktor, nasa likod bahay siya. Pagkatapos ay inakay ng direktor sina Yorick at Tristan sa likod bahay. Maraming bata ang naglalaro ng soccer sa likod bahay, at isang batang lalaki ang nakaupo sa bench sa corridor na hindi sumama sa kanila. Nakilala ni Tristan na si Noel Ace iyon. Naglakad ang direktor sa likod ni Noel Ace at tinapik siya sa balikat. Lumingon si Noel Ace at makikita ang isang peklat sa kanyang orihinal na makinis at malambot na pisngi. Nagulat si Tristan at naglakad palapit sa kanya. Noel Ace. Walang ekspresyon na tinitigan siya ni Noel Ace, ngunit may bakas ng pagkalito sa kanyang mapurol na mga mag-aaral. Walang magawa ang paliwanag ng direktor, unfortunately, he suffered a serious head injury bago siya dinala dito, kaya hindi niya maalala ang kanyang pangalan o pamilya. Tungkol naman sa peklat sa kanyang mukha, hintayin na lamang natin na. Ganap na gumaling ang kanyang katawan bago siya ipadala sa ospital para sa paggamot at pagtanggal ng peklat. Yumuko si Tristan, iniunat ang kamay kay Noel Ace, at marahang hinaplos ang buhok nito. Noel Ace, hindi mo ba ako naaalala? Umiling si Noel Ace, inilagay ni Tristan ang kanyang kamay sa kanyang balikat, at may bakas ng guilt sa kanyang mukha. I'm sorry, kasalanan ko ang lahat. Iuwi na kita. Nandito ako para iuwi ka sa mga magulang mo. Tumayo si Tristan, hinawakan ang kamay ni Noel Ace, at sinabi kay Yorick, salamat, pero gusto ko siyang iuwi para magpagamot ngayon. Nagkibit balikat si Yorick at walang balak na pigilan siya. Dinala ni Tristan si Noel Ace pabalik sa mansion ng Knowles. Si Rick at ang kanyang asawa ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa nang makita nila ang kasalukuyang kalagayan ng kanilang anak, lalo na si Mrs. Knowles. Kabanata 1,050. Niyakap niya si Noel Ace at sumigaw ng malakas, I was so worried about you. Nakabalik ka na rin sa wakas. Tumayo si Noel Ace at hinayaan siyang hawakan siya ng walang ekspresyon. Ang kanyang titig ay tila mapurol, at siya rin ay naguguluhan sa pagkakaroon ng mga Knowles at ng kanyang mga magulang. May napansin si Mrs. Knowles, dahan-dahan siyang binitawan, at hinaplos ng palad ang pisngi nito. Nolly, napatingin si Rick kay Tristan. Tito, anong nangyari kay Noel Ace? Ibinaba ni Tristan ang tasa ng tsaa. Nawalan siya ng memorya. Nagulat si Rick. Muling lumuha si Mrs. Knowles at nanginginig na hinawakan si Noel Ace sa kanyang mga bisig. Ayos lang. Nakauwi na siya ngayon. Kung tungkol sa memorya niya, unti-unti niyang maaalala ang lahat. Bumalik sa Baseburg, sa Seoul. Pinag-aaralan ni Maisie ang mga resume ng mga kandidatong nag-a-apply para sa posisyon ng designer ng alahas, kasama na ang kanilang mga naunang likha. Kitang-kita ni Lucy na nakatayo sa tabi niya ang pag-aalinlangan niya. Miss Vanderbilt, hindi ka ba nasisiyahan sa mga disenyong ito? Ipinatong ni Maisie ang baba sa palad niya at napangiwi. Hindi talaga ako kontento sa mga sample na ito. Parang may kulang sa kanila. Sinasabing ang workpiece ng isang tao ang pinakamahusay na paraan para makilala sila ng ibang mga designer ng alahas. Ang isang workpiece na binigyan ng isang tiyak na antas ng atensyon ay kukuha ng maraming pagsisikap at pasensya. Ay isa ring napakahalagang elemento. Lalo na't nagdagdag si Maisie ng 2 dagdag na pangangailangan ng ilabas niya ang bakante. Una, ang kandidato ay kailangang maging matapang ngunit mislan,
at dapat alam nila kung paano ipasok ang kanilang personal na lasa sa kanilang sariling mga likha. Pangalawa, ang kandidato ay dapat na mahawakan ng mga dekulay, gothic, at anti-gang disenyo ng alahas. Gayunpaman, malinaw na ang ilang mga workpiece na pinagdaanan niya ay nabigo upang makamit ang epekto na inaasahan niyang makita. Kinuha ni Lucy ang mga sample na iyon at pinagmasdan ang mga ito. Ngunit sa palagay ko ay maganda ang hitsura nila. Napangiti si Maisie. Mukhang maganda sila, ngunit ang gusto kong makita sa mga pirasong ito ay ang kaluluwa ng kanilang lumikha. Pagtataka ni Lucy, ang kanilang kaluluwa. Tiningnan ni Maisie ang mga drawing. Ang lahat ng mga alahas na ito ay mukhang pangkaraniwan. Isantabi muna natin ang kawalan ng pagkamalikhain, mukhang magaspang at simple ang mga disenyong ito. At may mga problema rin sa pagtutugma ng kulay. Pangunahing, hindi dapat magmukhang mas kitang-kita ang is kaysa sa iba pang bahagi ng alahas. Kung hindi, ang pangkalahatang hitsura ay magbibigay sa iba ng nakasisilaw at labis na pakiramdam ng pagiging komplikado. Kung ganoon, ang kulay ng alahas ang tanging makikita ng iba, hindi ang kaluluwa ng mismong disenyo. Medyo natarante si Lucy, at tinitigan siya ni Maisie. Nakakita ka na ba ng paboril na nakabuka ang buntot nito? Tumigil sandali si Lucy at tumango. Oo, dagdag pa ni Maisie, maraming kulay ang buntot ng paboril kapag binuksan ito. May mga lilang, berde, asul, dilaw, puti, at pula, na ginagawa itong sobrang maliwanag at kapansin-pansin. Pero hindi masyadong mukhang kalat, hindi ba? Kumakalat kasi ang mga kulay mula sa ugat ng buntot hanggang sa dulo na parang may gradient. Ang asul sa katawan ng paboril ay katumbas ng pangunahing kulay ng isang piraso ng alahas, habang ang maliwanag na pattern sa dulo ng buntot ay katumbas ng mga palamuti. Kaya, gaya ng nakikita mo, ang mga pattern sa buntot ng isang paboril ay kaibahan sa asul ng paboril mismo, habang ang kulay ng mga balahibo ng buntot ay mukhang medyo mapurol kaysa sa dalawang kulay na ito. Kaya naman hindi ito lumilikha ng salungatan sa pagitan ng dalawang pangunahing kulay na elemento ng paboril. Sa makatuwid, ang kulay ng isang paboril kapag ito ay may pagkalat ng buntot ay mukhang napakakulay, ngunit sa unang tingin, ang mga highlight ay magiging asul pa rin sa paboril at ang mga pattern sa dulo ng buntot sa halip na sa buong ibon. Ang mga kulay na lumalawak mula sa core ay ginagawa lamang ang kulay ng isang paboril na tila layered. Kaya naman ang mga kulay ay maaaring maging kaaya-aya sa mata. Agad namang tumanggaw si Lucy. Kaya pala, ipinagpatuloy ni Maisie ang pagtingin sa lahat ng mga workpiece at tila may nakita, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pagguhit ng disenyong iyon. Ang workpiece ay isang retro, gothic na pulse Aries ng Pisces. Ang pangunahing katawan ng pulse Aries ay may butas na may mga inukit na sanga, dahon, at bulaklak, at ang sepiro na nakalagay sa mga bibig ng mga isda ay tiyak na isang hindi nagkakamali na pagtatapos. Binaliktad niya ang resume ng taga-disenyo ng workpiece na ito at nagulat siya sa nakita niya. Siya pala, samantala, sa Topaz Mansion. Nakaupo si Anthony sa sopa at umiinom ng tsaa. Napansin niyang kababalik lang ni Naomi mula sa labas at nakatayo sa may entrance, naghuhubad ng sapatos. Naomi, kagagaling mo lang. Bakit hindi mo dahan-dahanin para gumaling ang katawan mo? Naglakad si Naomi papunta sa sofa. Gusto ko lang lumabas at tingnan. Ibinaba ni Anthony ang tasa at biglang nagtanong, payag ka pa bang bumalik sa Music Academy at magpatuloy sa iyong pag-aaral? Kung gayon, matutulungan kitang makipag-ugnayan sa akademya.